Di ba sinabi ko nga, may mga instances na sasabihin ng hukuman sole. May mga instances na sasabihin ng hukuman, this will apply prospectively, meaning next time, hindi na pwede yan. Okay, so we will see how the court will deal with this. Kasi halimbawa, yung PDAF at saka DAP, sabi ng hukuman, this applies prospectively, meaning hindi nagkaroon ng hindi na dissolve, kumbaga, na negate yung buong budget, presumed na constitutional siya or may good faith, and therefore, at sinabi ng hukuman, mali ito. Pero, dahil hindi na nga yan maibabalik, then in the next, hindi nila sinabi yan. Ang sinabi lang is this rule applies prospectively. So we have to see. In many instances kasi talaga, kapag naging unconstitutional yung batas, it means it has no effect. Therefore, hindi na enact yung budget na yon, hindi dapat nagastos yung pera na yon. Humingi sila po ng temporary restraining order para mapigilan yung pag-implement ng Section 43 of RA 12314, which is the 2026 GAA. So, ano yung Section 43? Ito yung tungkol sa Electric Vehicles Act. Mayroong nakalagay sa batas na ito na kailangan may certain percentage ng mga procured vehicles ng gobyerno ay dapat electric na. So, pinapatigil muna ito. Pinaparestrain muna yung pagbibili nito until maayos or maintindihan ang mga issues dito, lalong-lalo na sa larangan ng pagbabudget. Ayon naman din sa petitioners, kina petitioners Eriche at saka De Lima, yung mga unprogrammed appropriations ay violative of Section 22, Article 7 ng Saligang Batas. Na sinasabi dito, dali lang po, sinasabi dito na sa Section 22, the heads of their departments may, upon their own initiative, Section 22, sorry, the President shall submit to the Congress within 30 days from the opening of every regular session as the basis of the General Appropriations Bill. So, ibig sabihin dito, yung presidente ang author ng National Expenditure Program at ito po ang sinusumiti sa Kongreso within 30 days from the opening of the regular session. Budget ito ng expenditures and sources of financing, including receipts from existing and proposed revenue measures. Wala daw kasing concrete funding ang mga unprogrammed appropriations. Ayon dun sa mga petitioners na ito, ang unprogrammed appropriations ay tila rider provision at they violate the separation of powers and represent an undue delegation of legislative power by allowing the executive to decide when appropriations take effect. Anong ibig sabihin nito? Ayon sa Saligang Batas, 3 ang sangay ng gobyerno sa Pilipinas, sa ating bansa. The legislature, which has the power of the purse, the executive, and the judiciary. So, maliwanag doon sa Saligang Batas na ang executive gives the National Expenditure Program at hindi pwedeng lumagpas ang pagbibigay ng budget ng legislatura. So, ang ginagawa dito is, ang legislature naman, hindi nila pwedeng i-delegate sa executive yung paggawa ng batas, hindi nila pwedeng i-delegate sa executive yung mag-decide kung ano ang magiging budget. Kumbaga, hindi nila pwedeng i-delegate yung power of the purse to the executive kung saan pwede silang mag-decide kung kailan pwedeng i-appropriate o pwedeng gastahin o pwedeng ibigay yung pera doon sa sangay ng gobyerno o sa ahensya ng gobyerno. I hope this is clear. Part of the legislative power is to decide, di ba? It is the power of the purse.
power of the purse is executed or is exercised through the creation of the General Appropriations Act, yung budget. Pero once na-decide yung budget, mayroon ng nakatakdang releases yan, di ba? First, second, third, fourth releases all throughout the year. Pero dito, because of the unprogrammed appropriations, ayon dito sa unang petitioner, nagdi-decide ang executive kung kailan ilalabas yan. Kasi ang ginagawa ng DBM is, hindi lang yung pag may pera na i-release nila. Hindi. Sila yung nagdi-decide kung kanino pupunta at kung saan kung kailan yan i-release. Okay? It isn't just na when they receive the money, because yung iba dito ay nagdi-decide sila doon sa mga priorities. Hey, you will show on that. Stop it. Alright. So, ngayon, ano ang rider provision? Yung rider, ibig sabihin, pag gumagawa ng batas, so power din ng lehislatura ang gumawa ng batas. So pag gumagawa ka ng batas, isang subject lang para dun sa batas na yon. Ang rider provision ay mayroong kang dinagdag doon sa batas na hindi germane o hindi kasama under the subject doon sa particular na batas na yon. So, sa ilalim ng saligang batas, sa Article 6, Section 25, Paragraph 2, lahat ng mga provisions sa General Appropriations Act ay dapat particular doon sa appropriation na yon. Mayroong nakatakda na funding yon. Pagka nagdagdag sila at hindi ito appropriation, hindi ito about appropriations and where the funding comes from, hindi siya nararapat na maipasok sa General Appropriations Act. Therefore, yung rider provision na yon must be declared unconstitutional. So, bukod pa dyan, sabi ng mga petitioner, kulang yung concrete funding base. Anong ibig sabihin? Kulang ng concrete funding base. Ibig sabihin, hindi maliwanag kung saan nanggagaling ang pondo na ito. So, sabi nila, yung unprogrammed appropriations, para siyang rider kasi nagre-rely siya sa contingencies. Kung kailan available ang funds. Pero, because they cannot identify a stable funding when the law is passed, para siyang cheque na drawn against insufficient funds that do not belong in a valid budget of expenditures. Hindi ito gaya ng mga unprogrammed appropriations dati na base siya doon sa mga makukolekta na taxes, pero usually, nakatakda na siya. Meaning, mayroon ng existing budgetary allocation for that. Yung unprogrammed appropriations dati ay ginagamit either to supplement or to supplement yung mga existing budgetary allocations. So, ito yung argument ng petitioners, ha? Bukod pa dyan, sabi ng mga petitioners na ito, na-undermine yung separation of powers kasi nga undue delegation. Dahil sinasabi ng mga petitioners na yung unprogrammed appropriations allows the executive to decide kung kailan mag-e-effect yung appropriation doon sa UA. Ano pa? So, si Ma'am, yun? Next lawyer is unidentified co-counsel. So, hindi ko nakuha kasi yung pangalan. Pero ito yung lawyer representing Pimentel and Congressman Alvarez. Sabi, fiscal discipline. Nakalagay kasi sa saligang batas na ayon sa Constitution, discipline and accountability ay nire-require sa public funds katulad ng ginagawa sa family budget. Diba kinikwento ng lawyer na
Imagine nyo daw, isang pamilya na uuwi yung tatay, ilalapag niya yung budget doon sa, yung ano niya, yung pera sa lamesa, si mami naman or yung spouse will bring out the notebook, tapos titignan nila kung saan papasok sa mga household expenditures yung pera na dumating. So, hindi sila pwedeng lumabis kasi magkukulang sa ibang mga nakatakdang gagastos. Sabi ng Council for Pimentel and Alvarez, ang unprogrammed appropriations do not comply nga with the special appropriations to state a purpose and to be supported by actual available funds. So, na-explain na natin to kanina. Ibig sabihin, kasi pag unprogrammed appropriations, padating pa lang ang pera. So, budget ceilings. Sabi din ng petitioner, ang Kongreso daw hindi nila pwedeng i-increase ang appropriations beyond the President's recommendation. Please take note, ang binabanggit pa lang natin dito yung panig ng petitioners. Okay? Petitioners pa lang. Di pa natin naririnig dito yung sa respondents at doon sa mga amici curiae. Sabi naman ni Attorney Joseph Bakiran, counsel siya for FPJPM. Ang automatic appropriations, sabi niya ay, ang legislative branch cannot validly increase. So pareho dun sa arguments ng iba. Hindi pwede, nakalagay doon sa saligang batas, presidente ang magbibigay ng budget, that's the National Expenditure Program. Hindi pwedeng magbigay ng additional yung Kongreso. Yun ang kanilang argument. Ginawa niyang example o diniscuss niya yung Road Users Fund. Sabi niya, yung reallocation at increase ng earmarked funds sa Road Users Fund sa 2025 GAA ay hindi daw nakakabit sa kanyang statutory revenue source. Ano yung statutory revenue source niya? Teka, nakalimutan ko. Meron siyang fees na kinokollect at yun po ang ginagamit para sa sa Road Users Fund. Sabi, nung nilagay ito sa unprogrammed appropriations, na-detach siya from its statutory revenue source, yung source of funding niya by law. Sabi naman ng Council for Lagman, absolute daw ang limitation, ang ban from Congress in increasing the President's budget. So, ang excess din daw ng UA, ng unprogrammed appropriations, ay 449.5 billion. Ano itong 449.5 billion? Ayon kasi doon sa pagtatanong ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, yung 449.5 million ay dagdag dahil after pumasa sa House, pumasa sa Senate, at saka sa yung NEP, pare-pareho yung kanilang paglagay ng something like 2 point something billion. 200 billion. Pero nadagdagan ng almost 500 billion para maging 700 billion yung maging pondo ng unprogrammed appropriations. Pinakita pa ni Justice Leonen yung, ito, NEP, ito, Senate, ito, House, lahat pare-pareho. Pero paglabas, after BICAM, nasa 700 plus billion na ang naging unprogrammed appropriations. Sabi ni Attorney Beda, yung moving programs, activities, or projects, ang tawag nito ay PAPs, Programs, Activities, and Projects. Minove nila doon sa unprogrammed. So, ibig sabihin, mayroon na itong nakatakda na funding, programmed yan, meaning every year, mayroon siyang budgetary allocation at nakaprograma na siya for several years. Minove nila to unprogrammed appropriations at sabi ay ito ay unconstitutional. We'll discuss it at length later on. Sabi naman ni Attorney Dorano, counsel din for Congressman Eriche and Congresswoman De Lima, sabi niya yung legislative authority
Congress cannot introduce new PAPs not found in the National Expenditure Program. Ibig sabihin, meron silang nilagay na bagong, ano bang tawag nito? Bagong programs, activities, and projects at nilipat nila at basta biglang sumulpot lang. Tapos yung iba, nilipat nila to unprogrammed appropriations. Hanapin ko lang yung ano ko, yung notes ko on PAPS. Gulo ng notes ko, pasensya na. Ito, PAPS. What are PAPS? Programs, activities, and other projects. So, PAPS is programs, activities, and projects. So, what are programmed PAPS? Ito ay funded, definite, and ready for implementation. Programa na nga eh. Once na enact yung budget, funded na siya, definite na siya, at may amount na ready at saka ready for implementation. Nagkaroon ngayon ng mga unprogrammed PAPS. Unprogrammed programs, di ba? Akalain nyo yun? Activities and projects. So, ito ay contingent, hindi sigurado, at nagre-rely doon sa excess revenue or loan proceeds. So, ito rin yung sinasabi ng ibang lawyers na hindi ka pwedeng magpasok sa budget nang wala kang kaakibat na definite funding source. Nung nilipat daw yung ibang PAPs from the programmed category to the unprogrammed category after na isumiti na ng Pangulo yung NEP, ito ay violation ng separation of powers. Kasi si Pangulo ang magdi-decide kung ano yung budgetary allocation for each of the agencies, and then it is Congress that will provide that allocation. Hindi pwedeng yung Kongreso ay mag-move around ng mga allocations na ito dahil hindi na yan legislative function. Ito po ay function ng executive. Okay. Sa panig naman ni Solicitor General Belberabe, pero tingnan ko muna yung mga katanungan ninyo bago tayo pumunta dun sa panig ni Solgen Belberabe. Naintindihan niyo po ba yung petition, yung panig ng mga petitioners? Check ko lang yung inyong mga katanungan. Hindi ko pa, wala pa akong nakikitang katanungan. Sandali. Wala pa rin. Okay, wala pa rin ako nakikitang katanungan. Puro greetings pa lang. At saka comments. Bakit nung natuloy ang oral argument, wala na si Stella Kimbo, yung nakaset sa Baguio, requested ang presence niya? Bakit kaya? Kasi siya nga ang head ng APRO at the time. Ngayon, iba na po ang head ng APRO. Actually, sinasamon siya para matanungan siya. Yung clarificatory questions ng ating mga justices might be directed at the head of APRO para maintindihan yung budgeting procedures. Tanong ni RG.
mananagot na ba ang PBBM admin kasama si Romualdez? Hindi pa po natin alam yan. Kasi nga po, ito po ay panahon para i-clarify ng mga mahistrado ng Korte Suprema yung mga tunay na issues dito at yung tunay na factual environment nito. O ang tinatawag tapos natural, hindi natural. At sa katanungan ni Justice Leonen, kailangan aralin yung architecture of the budgetary and funding processes at kung paano ito gumagalaw. Sabi ni Tatay, the new Solgen's defense of the unprogrammed appropriations was eloquently presented but it seemed to be lacking in sound, believably. Hindi, tignan natin, hindi pa natin dinidiscuss eh. Sabi ni John, paano po kung utos na mismo ng presidente ang hocus-pocus na yan, even beyond the power of Congress? Okay, wait. So, i-explain ko. Itong oral argument sa hukuman o oral ang petition na final dito sa Korte Suprema ay isang civil case. Hindi po ito criminal case. Okay? Uulitin ko. So yung sinasabi ninyong managot, ito ba ang ibig sabihin nyo ba sa managot ay may makukulong? Hindi po necessarily. In cases like this, lalong-lalo na when it is a petition for certiorari, prohibition, mandamus, etc. Ano yung certiorari? Ibig sabihin, there was a decision and that decision was made in excess of jurisdiction, meaning hindi within the bounds of their discretion. And in fact, it's not just out of bounds, it's grossly out of bounds. It means na yung decision na yan, kung mali, i-reverse yan ng Korte Suprema. Or kung hindi siya ma-reverse, may resolution na magsasabing yung mga future acts like this hindi na pwede. Pwede ring both. And most likely both yan. Bakit di kasama yung kina Attorney Vic at Kong Ungab? It might be different. Baka yung kanila is questioning the hindi ko sure which one this is eh. Ito yata yung questioning the 2026 budget. Baka yung kanila yung 2025. Hindi ko sure. I have to see. Akala ko talaga, sabi ni March, sasabihin ng Solgen na hindi dapat nangingialam ang Korte Suprema sa ganitong usapan. Ilang ulit niyang inulit ang separation of powers niyan. Yes, pero hindi niya sinasabi na walang mandato ang Korte Suprema dito. Mayroon, maliwanag. Dahil ang pinag-uusapan dito ay yung constitutionality ng General Appropriations Act. So maliwanag yan na ang hukuman, ang Korte Suprema, ang final arbiter on whether or not a law is constitutional. Siya yung nagde-determine ng constitutionality of laws or acts. Guys, ang pinag-uusapan ko today, yung oral argument sa Korte Suprema, ha? Wag nyo munang dagdagan ng iba kasi hindi po madali aralin ito. Wag po kayong ganyan. Nakaka-frustrate. Okay, sandali. I-double check natin yung tungkol dun sa sa kung ano ang case na ito at ano yung case ni Nakong Ungab.
O, ito yung 2025 GAA yung kanila. Ito is the 2026 kung di ako nagkakamali. Sandali, double check natin dito. Ang case focus dito, halimbawa, yung case that was filed by Senator Coco Pimentel and former Congressman Alvarez is 2024, 2025, and 2026 General Appropriations Act. Doon sa iba, it is the 2026, teka, double check natin ha. So, hindi rin maliwanag. Oral arguments. Kung magtatanong kayo pero hindi nyo alam yung question, pwedeng wag na muna. Okay, ang discussion natin up to yung pagtatanong pa lang ni Justice Leonen hanggang kay Butch Abad. Hindi ko talaga natapos pero alas 10 na kailangan na mag-live. Uulitin ko ha, this is a civil case. Pag civil case, reversal ng decision, damages kung ito ay inallege. Pero kung walang allegation ng damages, walang ia-award. So walang kulong itong kaso na to. Uulitin ko ha, this is a civil case, hindi po ito tungkol sa kulong. Ngayon, posible but not necessarily so, na sabihin ng Korte Suprema na mayroong malis doon sa ginawa ng ilang mga mambabatas or whoever at may possibility, pwedeng i-refer yan or the law enforcement agencies can take note. Pero walang allegation dito sa petition na ito ay criminal act. Okay? Hindi po lahat ng fina-file na kaso, lalong-lalo na walang kasong originally fina-file sa Supreme Court, criminal case. Diyos ko, kakasabi lang na wag munang magtanong sa ibang kaso. Pwedeng mamaya na yung ibang kaso. Can we exercise some discipline here? We're talking about this because I'm telling you, hindi po mahirap. Inupuan ko at pinakinggan ko 5 oras ng oral arguments, ha? Hindi po ako super person na kakayanin ko na pakinggan ng 5 oras tapos aaralin ko yung final lang kanina lang na wala pa akong kopya ng petition. At kahit nakapost na sa Facebook yung petition na yun, hindi ko pa po nababasa kasi ang inuna ko after work was to listen to the oral arguments ng Supreme Court today. I hope you understand. Ha? We will look at it later. At baka gumawa na lang ako ng TikTok tungkol dun sa petition ni VP at bukas na makakasagot ng mga katanungan dyan. Sana naiintindihan nyo po, ha? Oo, medyo sarcastic yung yung salita ko. Alright, dito naman sa kabila. Hi kay Papay. Ba't po may lumalabas na mga TikTok posts na, oh please. Kahapon po diniscuss yan, sir.
Thank you, Ma'am Lucy. Thank you kay Joseph. Thank you kay CTM at kay Ma'am Agnes, kay Pompoko. Maraming salamat po. Thank you, Miss Marisa. Wala akong mahanap ng ibang mga katanungan. Kung madeklara na unconstitutional, ano ang magiging parusa? Walang po, kakasabi lang po. Hindi po ito criminal case. This is a petition for certiorari and prohibition. So, ibig sabihin, i-reverse lang yung decision. Ano yung decision? Yung pagpapasa ng mga naturang batas. Ngayon, kung ma-declare siyang unconstitutional at mayroon pang magagawa, i-reverse yung mga budgets na yon at mayroong mga allocations that may be declared unconstitutional. Pag unconstitutional, yung pag-allocate at paggasta, ipapasoli yon. Bihira yan mangyari, pero nangyayari yan. So, okay, wala pong kulong, walang fine. Unless sabihin ng Korte Suprema na kailangan imbestigahan ito. Walang automatic, walang sasabihin ng Korte Suprema na ikaw guilty ka, walang ganyan. Hindi po ito criminal case. Ano? Sabi ni Jumel, ibig sabihin panalo lang sa papel? Of course not. Kasama dito yung 2026 budget, yung i-allocate for next year. At kung mali nga yung allocation na yon, pwedeng may reversal. Okay, sige. Kung ayaw ninyo maniwala, okay lang naman. Magagamit ba sa future habla ang decision kung meron man? Depende kung ano po yung finding ng court. So like I said, hindi tayo, in cases like this, hindi natin mape-predict yan. Kailangan makita ng hukuman, kaya nga 'di ba nagkakaroon ng oral argument minsan. Ang ginagawa ng court is dinidetermine nila kung ano exactly yung operations o yung procedures na nangyari dito, kung ano yung thought processes, kasama dyan pati yung bakit umabot sa ganito kalaki. No, pag sinabing isole, well, the allocation will still come from the budget. Pero the court will take that into consideration. Pwede ring but they will have to explain to the court bakit wala na yung budget na yon and so on. So kung December 2024, kaya nga in-explain ko, kung December 2024 yung filing ng petition, ibig sabihin ang kini-question nila was the 2025 budget, not the 2026 budget. Pero yung petition ni Kong Erice, 24, 25, and 26. So hindi ko sure kung bakit hindi kasama yung kina Attorney Vic at kay Kong Ungab. Check natin.
Thank you. Wait, wait. It's supposed to be included. It's supposed to be included. So, i-double check ko kung bakit hindi nakikita doon sa ano. Sino ang petitioners dito? Alam nyo, guys ha, sa akin nyo pa pinapag-google yan. Mahal na yan. Baka late. Kailan final yung mga lagman cases. FPJNPM. Tatagal tayo ha, kasi some of the questions, while they should be answered, tama, late sila, December sila. Yung Lagman versus Congress of the Philippines was filed January 15. (2023) or early 2024 yung Pimentel versus Bersamin. Yung FPJM, more or less the same. Mga 2024, late sila. Kung December 2024 sila, sabi ni Trip, if ma-reverse ang budget, does that mean the previous budget po ang basehan ng budget? It depends. Kung 2026 yung ma-declare na unconstitutional, then yes, the operating budget will be 2025. Reenacted. Bakit ka nagtatanong kung saan ako nakatira? Hindi ba medyo threatening yan? No. Sabi ni Pompo ako, once unconstitutional, presumed na nagamit siya ng maayos, unconstitutional is not equal to fraud. Wait, no. Once declared unconstitutional, wala nang presumption. O na nagamit siya ng maayos. Okay? But yes, before that, the presumption is that maayos siya. That it was constitutional, that it was legal. Kasi nga may batas. Laws are presumed to be constitutional. But if you take a stand that it is not, then your actions must also must indicate that as well. So you file your case. Kunwari, you think that certain tax law is unconstitutional. You file under protest, you file your tax return under protest, you pay under protest. Pag nanalo ka, the BIR will give you a tax credit. There are others who refuse naman to pay, which medyo delikado yon. Yung iba, you must act accordingly.
Sabi ni Kerubin, ano kayang nasa isip ng mga loyalista na nakita nila sa 2024 budget, 449 billion plus ang dinagdag instead of the 281 billion plus lang ang nasa net. Sabi ni Jumel, di ba yung 2025 ang most corrupt budget of all time? Okay. Kasi nga, yung petition ni Kong Erice is 2024, 2025, and 2026. So, kung lahat yan unconstitutional, di i-re-enact 2023. Hindi pa ako umabot doon, sorry. The Solgen argued that executive discretion is allowed within the triggers, meaning as long as the conditions in law are met, the release is legitimate. I agree. As long as the conditions in law are met. Such as, hindi, legal naman kasi dun sa Belhica case, ang unprogrammed appropriations are considered legal, di ba? And constitutional. Allowed yon because may kaakibat na funding source pero hindi pa nakokolekta yung source of funds na yon, yung funds na yon. So maliwanag na mayroon siyang pinanggagalingan, the trigger is pag may pondo na. So that's supposed to be the only trigger. So as long as the conditions in law are met, the release is legitimate. But if the illegitimacy stems from the fact that this should not even be in the unprogrammed appropriations. Paano yun? Sabi ni Ma'am Elena, ang galing mag-magic ng mga magnanakaw sa budget ng Pilipinas para mapunta sa mga bulsa nila imbis na maitulong sa bayan ang lungkot. Wala pa tayo dyan. Ma'am, wala pa tayo dyan. Hindi pa yan nade-determine kung saan napunta yung pera. Right now, ang dinidiskusyonan pa lang, ang diskusyon ay tungkol lang kung tama na nilagay sa unprogrammed appropriations yung ibang mga budgetary items. Di ba sinabi ko nga, may mga instances na sasabihin ng hukuman sole. May mga instances na sasabihin ng hukuman, this will apply prospectively, meaning next time, hindi na pwede yan. Okay, so we will see how the court will deal with this. Kasi halimbawa, yung PDAF at saka DAP, sabi ng hukuman, this applies prospectively, meaning hindi nagkaroon ng hindi na dissolve, kumbaga, na negate yung buong budget, presumed na constitutional siya or may good faith, and therefore, at sinabi ng hukuman, mali ito. Pero, dahil hindi na nga yan maibabalik, then in the next, hindi nila sinabi yan. Ang sinabi lang is this rule applies prospectively. So we have to see. In many instances kasi talaga, kapag naging unconstitutional yung batas, it means it has no effect. Therefore, hindi na enact yung budget na yon, hindi dapat nagastos yung pera na yon. Okay, o balik na tayo dun sa pinag-uusapan natin dito. Yan.
Dami kong tanong sa totoo lang kanina para dun sa mga ano. Ito, arguments for the respondents. Inano na lang, yung maikli lang na version, ha. Sabi ni Solicitor General Darlene Marie Berberabe, ang daming typo, ha. So, sabi ni Solgen, yung characterization ng unprogrammed appropriations are aspirational priorities. Meaning, pag nagkapera, ipopondo. Pero pag wala, kailang. But we aspire to that. It's a goal. Ready for implementation siya, but only funded if specific trigger events occur. Now, ito yung problema. The trigger event, the sole trigger event should only be yung pagka nagkaroon na ng funding. Pero meron dito na in addition to that funding, mayroon pang ibang trigger events. Kasi nga, nagdi-determine, sila yung nagdi-decide kung kailan i-release. Okay? So, but in this case, revenue windfalls, new loan proceeds. Well, yun nga yung funding. Now, the problem is, okay, now, dapat yung trigger event should be yung funding niya from a specific source. Kasi pag tinignan ninyo yung batas, pagdating dito sa unprogrammed appropriation, new taxes. Doon sa pagka na-implement na yung bagong tax, nangongolekta na sila, yung makolekta, pwedeng pumunta doon sa unprogrammed appropriations. Ngayon, paano kung sabihin nila, ibang pinanggalingan or etc., then bawal din po yun. So, yung depende rin yan sa kind of trigger event and if the trigger event is can constitutionally be applied. Okay. So, eto, the presumption of constitutionality naman. Ang sinasabi ni Solgen is that dahil standard naman at mayroong kaso ng Belgica at saka, kung di ako nagkakamali, Arroyo, may specific rule na ang unprogrammed funds or unprogrammed appropriations na tinatawag ay constitutional. Kasi hindi naman siya isang lump sum dun sa unprogrammed funds kung saan sila yung nagde-decide kung saan i-allocate. So, ito yung mga priorities. May pera pa tayo, ilagay natin dito sa mga ito. So, sabi ni Solgen, no breach of budget ceiling. Sabi nila, iba daw po kasi yung programmed appropriations. So, yung unprogrammed funds, dahil nanggagaling po sila doon sa mga windfalls, new taxes, etc., hindi siya nagkikreate ng budget deficit. Doon sa executive versus legislative roles, sabi naman ni Solgen, hindi ini-usurp, hindi na violate yung separation of powers, administrative implementation lang naman daw yung pagre-release at pag-verify ng DBM na nangyari na nga, eto na, may pera na. So, ito po ay simply administrative implementation. Unfortunately, although tama yung sinasabi dito na maganda yung argumento nila, pero under the scrutiny of Justice Leonen, medyo hindi po naging how do you call this? Parang nagko-collapse yung argument nila. So sabi naman ni sa mga amicus curiae, Amici Curiae. Sabi ni Prof. Monsod, yung current unprogrammed appropriations ay repository for bicameral insertions. In other words, ang ginagawa ng legislature ay dinadagdagan nila. Yung nilalagay nila dito, yung mga hindi nila mailagay doon sa ahensya, doon nila ilalagay. Tapos magkakaroon na nga sila ng i-insert sila sa BICAM ng pondo para dyan. For example, magkakaroon ng windfall. Remember yung mga PDAF? Ang ginagawa nila is yung mga yung savings,
ilalagay nila, ililipat nila sa ibang appropriation. Para magkaroon ng savings, magka-create sila ng proyekto, tapos kunwari inactive yung proyekto na yon, ililipat nila yung pondo. So parang ganun din yon, pero ililipat nila doon sa unprogrammed. The ballooning UA dilutes transparency and has contributed to government missing its targets for GDP growth and deficit reduction. Okay, so ano na yan, self-explanatory. Sabi naman ni former Senator Frank Drilon, yung excess revenue must be measured against aggregate revenue targets. This is correct. Halimbawa, kailangan mangolekta ng taxes at saka maging masinop sa pagkolekta nito. Yung measuring excess based on individual sources allows for a wrong and malicious interpretation where contingencies are funded ahead of essential program mandates. Correct. Ibig sabihin, may nakolekta pa tayo na taxes ngayon. Imbis na pumasok siya sa treasury, gagastusin dito sa mga unprogrammed appropriations. So nakikita niyo yung daya. So imbis na magkaroon ng mas marami para sa budget next year, ang ginagawa is ito, yung future collections, kinokolekta na nila at ginagastos, nilalagay nila, tinatago nila kasi hindi natin nakikita. Tinatago nila dyan sa unprogrammed appropriations na sinasabing posibleng yan ang nagiging source ng parang pork barrel siya. Doon ang gagaling yung alleged excess na naliligaw. Sabi naman ni Secretary Ben Jokno, monumental ang abuses ng Kongreso na habang yung UA ay dati ini-evaluate yan for the foreign assisted projects. So balik tayo dun sa foreign assisted projects. Ano yung FAP? Yung foreign assisted projects, meaning may counterpart funding tayo. Nakakuha tayo ng pondo sa ibang bansa. O let's say gagawa ng bridge, kunwari lang. Tapos, ang kondisyon ng pagpahiram sa atin o pagpapondo niyan ay mayroon tayong counterpart. So dahil may counterpart tayo, kailangan guaranteed yung pondo na yon. Pero, so yung pondo na yon, mayroon na kagad, pero kung kulang yan, doon niya ilalagay sa unprogrammed appropriations. Yung foreign assisted projects na yon, dumaan na sa rigorous evaluation. Pero pag naglalagay sila ng kung anik-anik lang na alleged foreign assisted projects, maaaring mabypass nila yung mga presidential proposals na necessary. So dati, itong recently naging 9% na pala ng total budget yung UA. Dahil nga ang laki, nasa 700 billion na, di ba? O even before that, kung 700 plus billion, ito most likely yung mga ginamit sa, ayuda ay diyan nanggaling. Sabi naman ni dating Budget Secretary Abad, mayroong displacement of accountability. Yung prioritization, imbis na galing sa legislature, nagkakaroon ngayon ng discretion yung DBM mag-determine kung sino ang unang makakatanggap dun sa limited na pondo na kinokolekta pa. Yes. Sabi ni Soft Tides, yung unprogrammed budget, defined na yung purpose sa ang ahensya ilalaan only if funds are available. Actually, dapat may budgetary allocation na siya. Meaning, may line item siya pero hindi makukumpleto yon. So, dinadagdag yon sa budget dapat. Ang ginagawa nga nila is they move the budgetary allocation, nasa line item na siya ng ahensya, ililipat nila dun sa unprogrammed. Meaning, dapat may pondo siya.
Pero para magkaroon sila ng discretion, ilalagay po nila, ililipat nila sa unprogram. Kung may reserve funds, emergency funds, ang emergency funds po may budgetary item po yan at pinupuno yan. Wala pong emergency funds na kinokolekta pa lang natin. So reserve funds, iba naman po ang tinatawag na kunwari dollar reserves, hindi po kasama yan dito. So ang sinasabi, ang unprogrammed ay funded by taxes that are yet to be collected. O kaya windfalls, o kaya credit, biglang nagkaroon ng biglang meron pala tayong sobrang binayad, tapos nabalik sa atin, yung mga ganyan. Okay. Okay, so next, para matapos na kaagad, ano yung mga katanungan na yung kabuuan nung pagtatanong ni Justice Leonen? Kakapagod. Hindi kasi madali eh. Tsaka kakapakinig ko pa lang, ito nag-live na ako kasi nga ang daming nagtatanong. So, tanong ni Justice Leonen, specifically, sabi niya, ginagamit niya yung specific data to probe the architecture of the 2024 budget. Yung 2024 UA proposal was, ito yung 281 billion na naging 731 billion. Okay? Saan po ginamit yung 731 billion? Yan yung ayuda. Naintindihan nyo na kung saan nanggaling lahat yon? So, yung ayuda na yan, hindi yan galing sa wala. Bakit ang laki-laki niyan? Yung iba dyan ay ibinawas. Katulad ng PDAF na ginamit nila yung savings pero hindi pa siya savings kasi savings are declared at the end of the year. So ganito, yung ibang budgetary allocations, dinifund na nila tapos nilagay nila doon. Pero ang allegation is that, yun na nga, kokolektahin pa lang doon supposedly nanggaling yung pera. So ngayon, ang susunod na magiging katanungan yan, saan nakuha yung additional 400 plus billion para maging 731 billion, yung additional na 449.5 billion na pinangpuno doon sa unprogrammed appropriations. O may mga priority items na nilagay sa unprogrammed. So halimbawa, free tertiary education, priority program yan. Pero dun sa free tertiary education, nilagay nila sa unprogrammed. Ibig sabihin, bumaba yung priority niya dahil mapupondohan lang siya kapag pumasok na yung pera. Pati AFP modernization, Marawi victims, Marawi siege victims compensation. Yan. So yun. O saan nanggaling? Dito na yun. Creating fiscal space. Sabi ni Secretary Jokno na yung big ticket infrastructure tulad ng Metro Manila Subway. O ayan, ito na yung sinasabi ko na delete. Subway, yung pag-ayos ng yung Mindanao Rail, etc. North-South. Natatandaan nyo, dinidiscuss natin parati dito yung PNR. Yung PNR, pinatigil. Pinatigil kahit napakalaki ng ginhawa niya para dun sa mga mahihirap na workers na nanggagaling sa South, sa Laguna, para makapagtrabaho sa Metro Manila, mura yung kanilang pamasahe. Tinigil yung PNR para yung pondo para doon ay magagamit. Pero hindi lang po PNR. Kasi kaya nila, ang excuse nila para mapatigil ang PNR ay dahil ginagawa yung North-South Rail. Tinanggal ngayon nila yung pondo ng North-South Rail. Therefore, yung 5-year period na sinasabi nilang matetenga yung PNR ay now 7-year period. Next.
Sabi ng hukuman, required ang government to submit a full listing of the SAROs. Ang SARO ay para sa pwede rin for the unprogrammed funds. Kailangan ma-match yun with the corresponding treasury certifications of excess income to verify if these standby funds were being spent before the program item. So ngayon, magpapasubmit siya. We will see. Okay. Questions? Sabi ni Ma'am John, hayop na ayuda na punta lang sa scatter at sa bingo plus o di naman kaya sa mga bisyo. We don't know that. Kasi hindi naman natin din alam kung talagang naging ayuda yun lahat. Okay. Ang konti ng comments sa TikTok, pero ang daming nanonood. Okay. Ayun. Sabi ni Danny, sa totoo lang maraming takot ni BBM, hindi kaya. Ano yun? Sabi ni Danny, tanong ko lang, panahon ni Estrada, waiting ang kaso, impeach agad kulong. Ngayon mali-mali. Okay, no. In-impeach siya. Nasa Senado na nagtatrial. Tapos nagkaroon ng EDSA 2. So, hindi siya impeached, hindi siya nakulong dahil sa impeachment. Nakulong siya dahil after kinonsider na vacant yung position of the presidency, na kinasuhan siya dahil wala na siyang immunity. Sabi ni Gabster, mukhang nung umupo si BBM, lahat ng budget unconstitutional. Hi kay Danny. Sabi ni Pompoko, once unconstitutional, presumed na nagamit siya. Nabasa na natin yan. Sabi ni Jordan, kung ganun madam, hindi man lang siguro nayanig mga magnanakaw sa government. What do you mean? Hindi ko po gets. Sabi ni Berting, wag kang magsawa sa paglalahat ng katotohanan, hindi tulad ng iba ma'am na sisilaw sa pera. May pera ba dito sa ginagawa natin? Maliban lang dun sa mga gifts na pinapadala ninyo ha, tsaka sa sa ads, ganyan. Sabi ni Kapeng Adictus, what are the rare chances na magpasoli ang Supreme Court ng funds released especially from previous GAA? Well, it depends. Unang-una, hindi naman sila mag-order kung hindi yan doable. Pero at the same time, posibleng sabihin nila gawan nyo ng paraan kasi alam nyong mali yan. Minsan kasi yung unconstitutionality is very evident. Kumbaga, they should have known. So, pwede ring mag-decide yung hukuman na may ganun. If found unconstitutional, pwede ba itong gamiting evidence for impeachment ni BBM next year? Yes, partial. But you'll still have to prove certain things. Like, number one, alam niya, kasabwat siya, nakatanggap siya, yung mga ganon. Okay? Yung ibang questions,
tapusin lang po natin kasi mahirap talaga itong budget eh. Ang hirap. Marami kasing mga diniscuss dito that I still have to explain sa inyo. Katulad kanina, yung riders. Ano ba yung rider? Bawal yan sa batas. Ang mga rider sa batas, hindi yung motor. Rider-in-law means na mayroong kang dinagdag na hindi covered ng subject ng batas. A law should only cover one subject. Pag nagdagdag ka doon, tapos hindi covered. Halimbawa, Appropriations Act siya, pero meron kang pinagawa doon sa ahensya na hindi naman siya budget related. Like, hindi siya liquidation or anything like that. So, yun, bawal yun. Magiging unconstitutional yung provision na yun. Now, ganito ha, mayroon, sa pagdating sa budget, pwedeng i-declare ng Korte Suprema, certain provisions lang yung unconstitutional. So halimbawa, doon sa unprogrammed appropriations, kung sabihin ng hukuman, yung UA, yun lang yung unconstitutional. So yung paggastos ng UA, yung titignan ngayon yan. Kung tama yung pagkakagastos. Now, it is entirely possible na sabihin ng Korte Suprema, COA, tignan nyo nga ito uli. So, gaganon, pwedeng, direpasuhin yan ng COA. Based on existing law, wala naman nagbago na batas. So, that's why yung hinihingi ni na Justice Leonen, aka na nga yung mga receipts, tignan natin kung sinundan ninyo, kung ano yung priorities na ginawa ninyo, saan nyo unang ginamit yung unprogrammed appropriations. Anong magiging issue kapag may discrepancy sa SARO? Soli yan. Soli, reversed. So it's really, pagka nagastos yan, it's up to the Normally yan, okay. Katulad ng ginagawa ng COA, pag mali yung pagkakagamit, mali yung at hindi disallowed, dapat magsoli ng pera. So, ang gagawin ng ahensya, hahanapin nila kung sino yung accountable para doon. Okay. Marami nang mga katanungan on other subjects. Okay na ba tayo sa sa budget, sa oral arguments today? Bukas magpa-part 2 pa tayo. Okay, hindi ganun kadali kasi nga isang pasada lang, isang pakinig ko pa lang, tapos ito na yung kailangan i-explain ko kasi kagad dahil ang daming may mali yung appreciation. Katulad niyan, akala nila this is a criminal case. It's not a criminal case. Sabi ni Soft Tides, unprogrammed funds are legally structured but conditionally released. Ang risks lang ay masyado yung flexible at transparency ay limitado. Tapos parang broad siya. Yes. Lalong-lalo na kung mahina. Kunwari, mababaw yung liquidation requirement ng proyekto or titignan din natin yung liquidations ng mga yon, di ba? Kasi nga, posibleng dyan nanggaling yung ibang mga naligaw na pondo. Sabi ni Red, as per Drilon, UA is allowed if there is revenue. Bakit pa pala tayo nangungutang? Kasi even with that, there are some big ticket items that cannot be fulfilled without that. Halimbawa, yung mga dams, masyadong mahal yun. So, umuutang tayo. Yung Kaliwa Dam was made possible or is supposed to be made possible with a China loan. So, yun. Umuutang tayo for because you need all that money sometimes all at the same time or right away. So, yun. At saka hindi siya mako-cover kahit ng ilang taon na pondo.
Sabi ni Ponyos, sa company ko, if we try to resolve a problem but the solution will hurt more, sinasabi na lang ng boss ko, it is what it is. Ganyan din ba ang wisdom ng Supreme Court? I don't know how it would apply in this case. Like I said, pagdating sa amin, and we're going to determine, let's say, a future action by the Supreme Court, we will only rely on established cases already. And it must be with some kind of specificity and accuracy. We will not hypothesize. We will not speculate if it is what it is, has a corresponding doctrine in the from Supreme Court rulings. Correct. Sabi ni Sylvester, na-cite ni Kong Ungab yung mga foreign-assisted projects na na-chop-chop sa budgeting. Tapos na po bang Kaliwa Dam? No. Hindi natin alam kailan maging operational kasi pinatigil nga yun. So, hindi pa rin po siya nauumpisahan uli. Ang kailangan kasing gawin ng national government ay panagutin yung water concessionaires, yung isa, I think it's, hindi ko sure kung Manila Water, but one of the water concessionaires kasi ay nangolekta para doon. So kailangan i-check nila magkano nakolekta, etc. Kasi may counterpart dapat sila. Dahil nangolekta sila eh. Kung nangolekta sila tapos hindi sila nag-turnover, then we will not know kung ano yung ultimate effect niya, kung paano ang full funding nitong Kaliwa Dam. Late na kasi na-bring up yung fact na may nangungolekta, di umano ang water concessionaires doon sa Kaliwa Dam. Sabi ni Ferdinand, if ever mapasoli ng pera, saan sila kukuha para isoli? Hindi nga po. Di ba sinabi ko, may accountable officer dyan. So, kung sabihin na may nilabag sila, lalo na kung ang nilabag ay existing rules, yung person who is accountable will be responsible for looking for that money. Halimbawa, foreign trip. Merong binigay na pondo sa iyo para sa, let's say, sa food. Kailangan ng liquidation yan. Kailangan ng mga resibo. O, pag uwi mo, nawala mo yung mga resibo kasi kung san-san lang sinaksak. Sa bag, sa baleta, sa ano. Pag uwi, oh no, I don't have my receipts. Walang liquidation, soli ka. So, yun, because you are personally responsible for that. So, the person responsible for that will be, the person na magsusoli ng pera na yan. Huwag masyadong mabilis magalit, ha? Huwag masyadong mabilis magsuspecha. Ang laki-laki na nga nang nakikita natin na kinuha nila. May idea tayo. Tingnan mo yung sa 2024, 700 plus billion. Ito yung matagal na namin sinasabi. That 700 plus billion that did not go into services, into infrastructure, into trains, into education, etc. Not necessarily, sabi ni Recushin. Isn't the UA supposed to be spent in the latter part of the year given its nature? No, not necessarily. Kasi kunwari may bagong tax. O nangolekta kayo sa bagong tax. Bagong tax was implemented late the year before. So may bagong tax collections pati for the pagtawid ng fiscal year. So pwedeng pumasok yan early in the year. Hindi naman po kasi yan just from the collections ng April 15. O what about yung collections ng VAT? But I'm sure hindi kasama ang VAT kasi ang sinasabi dun sa rule is new taxes. Hindi pa yata yan na pag-uusapan. On the possible chance na ma-declare ng Supreme Court na unconstitutional yung budget, can this case be used to file a criminal case for malversation? You will have to add additional evidence. So remember,
Ano ang mga elements of a crime? Kailangan may malice, may intention. Among others, At saka yung kunwari, yung personal na pag benefit nila doon. By itself, kung mali yung pagkakagastos nila, doesn't necessarily mean that a crime has been committed. Nagkamali sila because they presumed it's in the budget is constitutional, it is legal, ginastos nila lang ganun. So may good faith. So walang crime involved dyan. Ngayon, if they knew, nilagay natin, ginawa nilang ganito, with malice aforethought, remember that phrase, malice aforethought, habang ginagawa nila, the intention was to line their pockets with these funds. Then yes. Pero, it's more likely na you can prove, you don't need to use this to prove. Kasi, ano ba yung crime? Let's say it's violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So titignan nyo, yung elements lang ng graft, hindi kailangan na patunayan pa that they created a budget to fund their pockets. Dun lang sa public funds yan, ginastos ng hindi maayos, tapos. Malversation, kung kinuha mo. Technical malversation, kung nagkunwari ka pa na ginagamit for another legal purpose. Sabi ni Kuya, bakit took a year and months before i-tackle yung issue tulad ng GAA? 2024 pa to, pero ngayon lang tapos oral argument pa lang. Paano pa mahahabol yon kung natago at nabili na kung ano-ano? Look at this. Yung pag-explain pa lang sa inyo, di ba ang dami ninyong katanungan? So imagine nyo how much pa that the Supreme Court also had to study this. Hindi ibig sabihin na Korte Suprema sila na automatic alam na nila kung paano nila i-decide to o ganong kadali ang magiging ang pag-aaral dun sa kaso na ito. Bukod pa dyan, okay? Depende din sa kanilang caseloads. So, it isn't easy to determine if a court delayed a case. The presumption is that they will act on it in accordance with certain priorities. Halimbawa, may first in, first out. Pero merong mga tatalon dyan, habeas corpus, if hinahawakan pa yung tao. So, may mga ganyan. The ones that where time is of the essence. So, we don't know why it took this long. But we cannot ascribe any evil intentions on the part of the court because yun na nga, we don't know why. And it's also not an easy case. Ito lang yung pag-i-explain ko sa inyo. It involves many legal doctrines na sinisimplify ko na lang for better understanding. Pero the fact is, this is actually rather complicated. Okay, unang-una, Miss Penny Pincher, those are personal questions. I do not know why you would like to ask it on this live, number one, unless you are attempting to embarrass somebody. Number two, the issue that we're talking about here is the oral argument, not issue, but the topic are the oral arguments in the Supreme Court. Okay. Number three, why would I do that? You are already accusing me of something. So bakit gusto ninyo sumagot pa ako? To what? To what end? Nag-aakusa ka sa akin, tapos gusto mo sumagot ako. Nag-decide ka na eh. Nagtatanong ka lang dito for the purpose of trying to embarrass somebody. Probably me. I won't let you do that. Diba? This is like, it's like an accident waiting to happen. The person who can avoid the accident and doesn't do it will be the one responsible. I have the opportunity to avoid an accident
to avoid embarrassing you and my friend or former friend, I am not sure, Mr. Hamora. Ikaw ang nagbe-bring up niyan dito. Okay? And you're attempting to do that in violation of every single concept of respect. During PRD's time, may 100 million ang PGH monthly. Tinigil ni BBM. Any idea saan po napunta? In order to know where it went, you have to know where it came from. So, during PRD's time, yung 100 million na yan ay galing sa President's Fund. The President has two funds. He has a social fund and he has confidential and intelligence funds. So, most likely it came from his social fund. Malaki yun. So, he gave it all for purposes of healthcare. Ngayon, since that is the discretion of the president, BBM just stopped doing it. It goes to whatever else he was using for. Social fund. Yung social fund na yan is when the president wants to give to certain charities. Oy, sabi ni Kapeng Agdictus, sabi ng third floor studio sa simula pa lang daw ng term ni BBM na stop na daw yan. Baka dito mo yan narinig. No, ma'am. The Supreme Court does not issue a warrant of arrest. Only a trial court can do that. So the Supreme Court is not a trial court. They only decide questions of law. So not questions of fact. So yung mga trial courts, they're the ones who conduct trial. What is a trial? When they test the evidence, they test the statements in order to come to the truth. So that's why it's called a trial. Okay, so questions pa on the budget. So right now kasi maaga pa lang. So ang nagpresenta are the petitioners, the respondent which is the Solgen, at nag-umpisa yung pagtatanong ni Justice Leonen. There will be more, kailan ba yung next? Hindi ko nakita eh. Sabi ni Kenzo, may sampahan na daw ng kaso sa May. Why not now? We can talk about that. Kasi alam ko yan. Pero, kumbaga, there are more specifics that I need to find out, but I do know why. April 22 pa. So, yung next, April 22. So, but before that, gagawa ako ng mas maikli at mas malinaw na explanation dito, and we can, in the next few days, we'll bring up short parts of the oral arguments today para mas maliwanag. So, kung gusto niyo, kunwari, you want to ask me, ano yung rider, ano ba yan? Ano yung rules ng lahat ng UA, will be able to discuss that in full para konti-konti for the next week. Kasi matagal pa naman pala yung next eh. So, April 21.
Sabi ni Ma'am Janine, maybe BBM's fund was used to pay Stroll Farm and many others to suppress the freedom of expression ng mga taong critical sa admin niya. Halata naman sila so. Well, alam nyo, the problem with that is, kumbaga, what they're doing is they promote their propaganda, pero yung mga nasa kabilang parlor, yung nasa parlor natin ay nakakasuhan ng mga fake news. Well, Article 154. Sabi ni Willow, nakakatawa lang argument ni Solgen na kailangan respetuhin daw ang wisdom ng Congress. E di dumaan sa deliberation ng plenary yung mga dinagdag sa UA, sa BICAM lang. So what is your point? That's actually a good point on your part. Kasi nga, tama di ba? Yung mga isiningit or may mga pumasok doon sa BICAM that were not discussed during the plenaries. And therefore, ito nga po yung kini-question na lack of transparency. Hi, Miss Marichu, thank you very much. Okay, pwede nang buksan to other topics. Ano yung sabi kong sasagutin ko? Paulit nga yung tanong na sinabi kong sasagutin. Yung May pa. Sabi ni Winston, magkakaalaman sa expenditure program kung sino ang mga lumabag sa batas? Yan po ba ang main purpose? No. Kasi maliwanag na yon. Pinakuha ni Justice Leonen yung evidence of prioritization. Si Ma'am BM, sabi niya, mahirap daw talaga yung topic today. Pero nagigets naman. Sabi ni Paul, based on your experience, how do they keep what's happening internally very airtight sa news? It wasn't like that kasi nung sa amin eh. When I was the secretary, many of the questions could be answered very easily. Yung mga kasi wala naman siyang sakit noon. Maliwanag naman yung purpose at the start ng mga foreign trips. Yung mga ganyan ba? There were very few issues na napapaisip ka na should this be brought out kasi walang national security issues because we were early in the administration. So I don't know if they even have an airtight hold on certain things kasi nga may mga lumalabas that while we have no way of determining for sure these things are happening, they don't seem to be very adept at negating this news that they claim is false. Is it against the law na ayaw ng HOR on impeachment ni VP ang mga witnesses nila ng mga lawyers? What do you mean ayaw ng HOR? So, witness nila, they want to examine or ask questions kina Attorney Mike and one more attorney na undersecretary din dati ni VP. So, ayaw nila na mag-lawyer sila para kay VP kasi they might claim attorney-client privilege at hindi nila sagutin yung ibang mga katanungan. Hi, Miss Kay. Hi, kay Diego. Hi, Diego. Andyan si Diego. You're welcome, Winston. Sabi ni Ma'am BM, batiin ko lang po mama ko ng happy birthday in heaven, mama. I know you're watching us over us up there. Oy, happy birthday sa mama mo. Sabi ni Sir Red, bakit billions ang budget ng PCO? Anong significant project or expenses? Kasi fully funded ang PTV and under PCO yung budget nila. PTV alone is almost
it's 1 plus billion, parang 1.5, 1 point something billion. Walang billion ang PCO itself. Ako dati sa Office of the Secretary, ilang million lang. Oh, and I had to beg for an additional 10 million because my reporters in PNA walang kotse. Yung mga kotse nila, yung hindi na masyadong nagamit, perpetually sira. So, many of them dapat i-junk na. We needed to get cars for our reporters. Wala yun sa budget. I had to ask. Galing yung sa ano. So, I had to ask kung pwedeng ipasok yun dun sa ano, sa mga unprogram. So, yun. Hindi ko na nakita yung pera na yun kung nabigay talaga o kung kung nakabili ng kotse ang OPS. So, but I did ask for it kasi hindi naman pwede yung mga reporters nyo nag-grab. Sabi ni Calamansi, Malacanang once stated that UAs are used for emergencies in case of natural calamities. But in the list of UAs, it included FAPs and local support funds among others. Oo. In fact, di ba ang tagal nga, tama kayo, matagal yung diskusyon ni Kong Ungab tungkol dun sa FAPs. Obligation yan sa atin. Pag nilagay mo sa unprogrammed appropriations, hindi siya mabibigay until may pera. Obligasyon natin yun. Diba? So, it's possible na either mag-pull out, di na mag-release or whatever. May mga depende dun sa sa penalties imposed in the contract. Hi kay Sarah 31. Sabi ni Miggy Boy, hindi pwedeng na-booking yung kalokohan ng admin sa SC oral arguments, pero si Auntie Claire hindi niya makontent yung Supreme Court oral arguments dahil mapapahiya siya dahil booking kalokohan ng admin. No, unang-una, it's sub judice. So, hindi pa niya pwedeng pag-usapan. Dinidecide pa ng korte. Ngayong tumaas palalo ang gas, meron po bang plano si VP Sara? What do you mean plano? What plano for what? Ma'am Delcy, attorney po nga si Mike eh. So, sino yung isa? Nakalimutan ko yung isa. Bakit may post na nakatirik ng kandila na daw sa FB? Uy ha, ingat kayo sa mga ganyan. Ito maganda to, sabi ni Didi Explore, may aligasyon na yung ibang mainstream media nabigyan ng maleta. Tapos sasabihin ni Auntie Claire na trust the mainstream media kesa social media vloggers. Sabi ni Cedar, at ang maganda sa panahon nyo mahinahon kayo sumagot sa mga media unlike Claire na hyperrad. Hindi naman po. Hi Ma'am Suzy. Sabi ni Takeshi, GMA ABS posting sa Blue App, uplift meeting daw, present si President, may blurry pic in which last 2024 pa yung meeting na yon. I wonder why they are doing that. Sabi ni CTM, paano nila napatunayan na fake news? Di ba kailangan ma-prove nila na healthy talaga siya? Actually, that will be the defense. So, di ba? Because the Constitution requires transparency. In case of serious illness, the public must be informed. Yun yung nakalagay sa Constitution. Yung COA po ba ay may pananagutan sa mga flood control projects anomaly? Yes, lalo na sa mga ghost projects.
Nakita ko sa interview kay Justice Ascuna sa BNC, nag-warn siya na bawal daw yan ginawa ng House Committee on Justice kasi borderline na daw sa full trial, dapat ang Senate daw. I agree. I agree. Kasi yung pag-i-issue ng mga ng pagbubukas ng bank accounts, ganyan, that's actually for trial. Kasi you're testing the facts already. Lalo na yung mga questioning na ganyan. Well, there's a rule that the House can issue or the Committee on Justice can issue compulsory processes. Ako, I would argue na no, because that is within the it's only within the ambit of the jurisdiction of the Senate. Okay. Next. Tingin lang ng mga ibang katanungan. Alright. Sabi ni Baby Nice, kawawa rin yung Solgen, gisado talaga, grabe ang admin, sobrang corrupt. Hindi pa umaabot dun sa usapang korupsyon. Pero I assure you, si Justice Leonen, kung nakakatakot yan mag-direct examination. Yung ginagawa niyang yan. Nakakatakot not in the sense na scary siya, mabait siya. But, sa umpisa, you don't know where he's leading, tapos biglang boom. Okay. If lumabas na unconstitutional na gawa ng BICAM, need ba meron mag-file ng case sa mga nasa BICAM sa OMB po ba? First, kailangan i-determine yung level ng fault. Kasi nga unang-una, this is only a civil case. Well, not only, it is a civil case to reverse a decision. Magkakaroon ng possibility of filing cases kung sabihin ng court or lumabas sa findings ng court, pwedeng hindi sabihin ng court pero makikita nyo dun sa findings na mukhang a crime has been committed. So, pagka ganon, pwedeng on its own, yung ombudsman can take up the case. Pag hindi yung ombudsman, then somebody has to file it. Attorney Munsaya, correct. Siya yung isa. Yun. Ito, sorry, tama po kayo. Yung may nag-announce. Hindi ba kayo medyo nagtaka na biglang nag-announce si OMB, si Ombudsman Boying Remulla, nakakasuhan si then Senate President Chis Escudero at saka si Speaker Martin. Kasi the only I can see, the only thing in common is that they were leaders of the bodies, the legislative bodies. Senate President si Chis, House Speaker si Martin Romualdez. Pareho daw kakasuhan. From the start, lahat ng nagsasabi na wala namang ebidensya kay Martin Romualdez. In fact, katakataka, di ba? Hindi ni-release yung reports ng ICI, ombudsman na lang daw, sabi ng presidente. Tapos surprise, biglang nag-announce si presidente, si OMB, kasuhan daw si Martin at saka si Chis ng May. Okay, nisip ko, bakit May? So normally, if final yan for investigation, ang normal na kung sa regular prosecutor's office kasi 60 days yan yung determination of probable cause.
So kung 60 days yan, what is 60 days from May? Baka lumabas na din yung sa sa impeachment. So, yun yung pang nila, isasabay nila. You know how they time their communications for certain periods? This is still, I'm still forming in my head. Pero ang nakikita ko is, may timing yan. So, ano yung tina-timing nila? Kung 60 days at ilalabas nila within the period of 60 days, it might be in relation then to dito sa mangyayari sa sa impeachment. Yun lang po ang nakikita ko. Pero ako, nagtataka ako. Feeling ko pa lang, di pa ako sure. Feeling ko, yun na nga, ito na yung pag-uumpisa ng paglalaglag ng Malacanang kay Martin Romualdez. Remember, sinabi ni Saldico, siya ginawang fall guy. Sabi niya, ayaw niya. So he's pointing fingers at Martin Romualdez. Pero recently, naglabas na ng mga balita tungkol sa alleged pa lang to, 100 billion na allegedly kinukuha ng executive. So, kumbaga sa maleta issue, meron din napupunta dun sa merong mga Marines, sinasabi nila, yung maleta pumupunta din daw doon sa NARA, sa Forbes. Yeah? And that's not Martin's, that's somebody else's house. So, ang tingin ko, ito na yung umpisa ng laglagan. Ang nilalaglag hindi 100 billion per day, ma'am no ma'am. 100 billion per year. So, tingin ko, dahil lumalabas na, bumubungad na, naririnig na yung mga tinatanggap ng nandun, yung ifo-fall guy nila si Martin. I'm not saying na walang ginawa si Martin Romualdez. Far from it. But in the same way na may ginawa rin si Saldico, kaya alam niya, meron din sigurado na ginawa. Di ba? Tingin ko, umpisa na yan. It's laglagan time, guys. Dun, dun, dun. So, 100 billion per year. Sabi ni Danny, sana patuloy ka maglingkod para sa amin para meron kaming sumbungan. Salamat po. Sa makakaya ko lang. sa hangganan, no? May hangganan. So basta kung kaya, gagawin. So yun ang tingin ko. Tama si Ma'am Ola. Fall season na. Tingin ko. Kasi, di ba, Senado, sinasabi, wala namang dahilan eh. Hindi nila pinapatawag. Sa Kongreso, of course, hindi naman sila magsasabi ng ganon. ICI, wala daw. Dati sinasabi din yan, wala namang ebidensya, walang ebidensya. Biglang nagkaroon ng ebidensya. Kaya ang feeling ko kaya sinabi ng Malacanang, hindi na kami ang maglalabas ng reports ng ICI. So parang palalabas nila na, meron palang finding ang ICI, samantalang dati wala, di ba? Nilalaro nila tayo. Dati wala naman, walang ebidensya, tapos biglang may ebidensya na ngayon. Bakit? Kasi siya ang ilalaglag. Para, ang linis-linis ng kabila. Tama, sabi ni Rai, big names for SONA. Oo, SONA, yun yung yun yung May, June, July. Sakto, July. July ang SONA. Baka ilabas nila sa SONA. Baka yung findings ni yun lang ang nakikita ko. Kung titignan niyo yung kalendaryo, kung mag-starting investigation ng May, 60 days, more or less, oras na araw ng SONA or around the time of SONA para may i-report na big fish si Pangulo. It's a theory, but I think that might be where it's going. I'll look into it more. Theory ko pa lang yan, pero tingnan natin. Sabi ni Omi, aabot po ba kaya ng SONA? Well, if we're lucky, hindi na ako magpapalo. Hi Ma'am Melody, maraming salamat po.
Bakit ganon? Alam mo, pag mahirap yung topic, ang baba ng gifts, pero ang taas ng viewership. Grabe, baliktad. Mas gusto ko yata yung madadali yung issue. Sabi ni BI, after Sona, petics na uli si Tambi kasi sasabihin ni V, walang kaso. No, I don't think so. Kasi, hindi niyo ba napansin biglaan, out of the blue, wala naman tayong naririnig sa Kongreso, wala naman tayong naririnig na kahit ano. Feeling ko, laglagan na. They have the element of surprise. Kaya nga, Ma'am Janine, kaya wala namang achievements para masabihin sa SONA. Kaya nga palalabas nila na yung achievement, itong kaso ni Martin Romualdez. It's a theory. Pero don't you think? Bakit wala nang video release si Saldico? Akala ko ba pinapahanap si Saldico? Di ba nga, Portuguese citizen siya? So kahit mahanap nila sa Portugal, hindi nila ma-extradite. Sabi ni Afro, we're learning po while listening kaya marami kaming nag-view lang muna. Uy, talaga. Grabe, ang baba, oh. Ang konti lang talaga. Paano yun? Parang walang reward, ano? Sabi ni JR, baka gumaya ang admin sa Israel, gumawa ng AI kay Netanyahu. Ay, nako. May lumabas na post na nanghihingi ng additional budget si Browner for AFP. Saan at kanino napunta yung billions na binigay na bilyones ni na Martin at Zaldi via video call kay Browner? Ano yun? Hindi ko alam yung video call na yan. Sabi ni Echo, makukulong kaya si Romualdez if siya nga? Kasi baka di siya pumayag na siya lang. Well, ang tuwa ko lang kung laglagan silang lahat, di ba? Kumbaga, we hope. We hope. Tama, papayag ba siya na siya lang? Si Saldi nga, di pumayag na siya lang eh. Karang popcorn. Ako, I'm happy. Kayo ba, hindi pa kayo happy na biglang nangyayari ito? Sabi ni Ma'am BM, babaha daw po ng kape in the next few days. Mga kape? Baka daw hindi umabot ng Flores de Mayo. Ay, So, Diyos ko, sabay-sabay naman eh. Sabi ni Sir, kung malakas at good health si B, bakit gumagamit ng file video? You got a point. Diba? Ako, nagulat ako na ginagawa ni OMB Boying yan. Kasi nga, as far as we know, yung press release ng walang evidence kay Martin. Tapos surprise, kasama si Cheese. Bakit sinama si Cheese? Para hindi mo kang target lang nila si Martin. Pero tingin ko, talagang nilalaglag nila si Martin. Which is, okay, di ba? Sa week, kape sa week. We should be so lucky. Sabi ni Jamal, baka optics lang yung kay Tambi tulad ng balitang pinayagan dumaan ng langis ng Pinas sa SOH. Ako, tingin ko hindi. Kasi mas malala yun. Nag-announce tapos biglang mawawala yung kaso, hindi na. Pagka ganyan at hindi nila tinuluyan, mas masama. Yung optics, kung optics lang, umpisa pa lang sasabihin ko, walang ebidensya. O di walang kaso. Pero yung sasabihin mo, nag-file ka ng kaso, tapos, ibig sabihin, meron kang enough evidence to actually file the case, tapos madidismiss.
mas malala yan. O posible, paabutin nila dun sa Sandigan Bayan, tapos dun i-dismiss. Yun, pwede. Pero masama pa rin yung ginagawa nilang yun sa atin. But, knowing them, bakit si Martin ang gagawin nilang ganun? Bakit siya yung hindi naman siya nagbo-volunteer yata na siya yung kasuhan. Kaya nga nila ginawang fall guy si Zaldi para maprotektahan si Martin. Ngayon si Martin na nilalaglag. I don't think they do that lightly. Sabi ni Omi, pag nawalan ng hininga, magpapag-giveaway daw siya sa follow. Welcome na welcome po yan. Parang double compensation yan, double reward. Masaya na nga dun sa isang event, tapos may giveaway pa. Alain mo. May kaso ba si Claire sa pagsisinungaling sa kalagayan ni BBM? Administrative siguro. Hindi ko pa nakikita kung merong criminal case yan. Sabi ni April, dapat makita ni BBM if siya pinag-usapan, wake na kaagad ang kinokomment. Pag si Tatay Digong, long live Tatay, we want you to come home alive. Oo nga eh. In fact, feeling ko karma sa mga loyalista. Kung sakasakali, di ba? Kasi they're the ones who keep saying na bad things about PRD. Tignan ninyo ngayon. Sabi ni Echo, what if turning in Martins just to cover up and may sound na doing great job sila but charot pala? Do you think Martin would allow that? Yung siya yung hihiyain ng ganyan? Papahiyain siya kahit maano yan. Susundan siya ng, nakulong yan eh. Do you honestly think na napapayag si Martin, napupusasan siya? Para lang para cover up? No! Isipin ninyo yung pride ng mga yan. Hindi nga pumayag si BBM na na magkaseryosong impeachment eh. Hindi ako that does not make sense to me considering yung pride ng mga yan. Hindi ako maniniwala dyan. Talagang nada, no, not at all. Yun lang pag-announce sa tingin ko nahihiya na yan eh. Sabi ni Liman Show, kafrat si Romualdez. Yes, but political survival depends on the first couple. Sinong uunahin mo? Yung Brad mo pero pareho kayong laglag? O doon ka na lang sa real source of power? Si Cheese po ba guilty? Hindi ko pa nakita yung ebidensya. Tingnan po muna natin. Di pa nga natin alam kung ano yung fina-file sa kanila. In-announce lang ni OMB na fa-filean niya. Sabi ni Red, in as much as I want the rumors to be true that someone is Teggy, I'd rather he suffers first. Ako kasi, okay na ako na mag-suffer yung totoong power behind the throne. Yun. So, kung kunwari, kasi kung totoo yung rumors, ang laki na mababawas sa suffering ni VP. Kaya kahit gusto ko na may ganun na balik. Si VP, si PRD, iisipin mo. Besides, may balik naman dun sa talagang dun sa doon, yung talagang magulo. Sorry. Sino nagsasabi? May lumalabas na naman na may nagsasabi na naman natanggal ako sa sarili kong show. Sino na naman 'yan?
MJ Fer. Nasa na yun? Hindi ko makita eh. Late ako sa live, may nagpapasalamat na tinanggal na daw ang DDS host sa comment section ng Spoksa mo. Alam nyo ma'am, kung isa lang ang nag-comment nun, ba't naniniwala kayo kagad? Hindi ko naiintindihan yung mga ganyan. Alam nyo ma'am, libel yan eh.